Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Alam niyo po, masarap makarinig ng pinupuri ka o nire-recognize ka dahil doon sa magagandang ginawa mo o nagawa mo kahit kaninong tao. Pero how about, itong mga, kagaya sa akin po, pag kami nagsasabi sa akin isang bagay na napakaganda, aminin ko po, medyo yung adrenaline ko, tsaka yung moral ko, tumataas, nabubush. Ibig sabihin, nagkakaroon po ng magandang impact sa akin ito. Lalo na, kung minsan pag iniisip ko, paano, ang ganda, malaki ba yung nagawa ko? Kung tutusin, hindi naman napakalaki. Pero, sa ibang tao, napakalaking bagay na nito. Kaya iniisip ko nga dahil itong mga taong to, nagte-thank you, nire-recognize, nagpe-praise sa akin, lalo akong ginaganahan na gawin yung pwede ko pang magawa para sa kanila, kahit na alam ko, limited ako at kulang talaga ako kung tutuusin. Pero ano niyo po, si Haring David, nagpupugay, nagpupuri siya kay Lord dahil maraming bagay na dapat magpuri sa Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy, lapit tayo sa Diyos na kailangang purihin, sambahin natin at i-recognize natin ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan sa gabing ito. Tayo pumikit, tayo manalangin. Panginoon, salamat. Sa buong maghapon na ito, naranasan namin ang iyong pag-ingat, naranasan namin ang iyong pagpapala, naranasan namin, Panginoon, yung mga bagay na kung tutuusin, hindi kami karapat-dapat sa mga bagay na yan, pero pinagkaloob mo pa rin. Hindi lang kami, even ang aming mga mahal sa buhay, even ang aming mga kaibigan. Salamat, Panginoon. Dahil sa pamamagitan nito, nakikita namin ang iyong kabutihan at patuloy na kabutihan pinagkakaloob sa amin. Kaya sa gabing ito, in-expect namin na ikaw rin magbibigay ng liwanag, ng mas maliwanag na pagkaunawa sa iyong salita para mas lalo kami magpupuri at lalo namin i-recognize ang iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong Espiritu Santo na inyong ipadadala upang magturo sa amin, magbigay po sa amin ng maliwanag na pagkakaintindi sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po, si David, isa sa pinaka-paborito ko pong karakter sa Bible. Kasi may mga bagay siya na talagang kakaiba na ginagawa, which doon sa yung mga ibang sabihin natin ng mga Bible character, ginagawa pero nakakahigit po si David. Kaya naman tinatawag nga si David, apple of the eye ng ating Panginoon. Pero si David, isa sa mga natutunan niya na ginagawa niya palagi, yung palagi nagpupuri. Ang tanong, kailan nagpupuri si Haring David sa Lord? Awit 145 verse 1. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihayag. King David recognized the kingship of the Lord. Kaya naman, he gave praises. Tandaan po natin, hari si David. King siya. Pero nire-recognize niya na yung kingship ng ating Panginoon is mas mataas kaysa doon sa pagiging hari niya. So, ibig sabihin sa harapan ng Lord, siya ay, ang tawag sa kanya ay servant of the King of Kings and Lord of Lords. Sabi niya rito, di ko titigilan magpakailanman na magpuri. Walang tigil na nagpupuri si King David sa Lord. Ang tawag ko nga rito, dapat kay Lord, only na tayo magpuri sa Kanya. Sinabi pa niya sa kasunod ng verse 2, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Hindi ako titigil ng pagpapasalamat, pagpakailanman. Ibig sabihin, sa buong araw, anuman ang kalagayan, magpupuri pa rin si David sa Lord. Kaya nga sabi nga, di ba? In everything, give thanks to the Lord. So, ibig sabihin nga, ano man yung kalalagayan mo, nasaan ka man ngayon, ano man yung pinagdadaanan mo, kailangan pa rin magpuri sa Panginoon. No? Ibig sabihin, para kay David, merong dahilan. Dapat na magpuri sa Panginoon. At sabi pa niya sa awit 34, 1 and 2, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko patitigilin, aking pupurihin, Kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig, matuwa. So, ibig sabihin, again,
Si David din ang sumulat itong awit 34:1 and 2. Again, sinasabi niya, hindi siya titigil, no? Kahit sa tingin niya parang may problema na, inaano niya na, si Lord ang bahala. Basta magpapasalamat, nagpupuri ako kay Lord, matutuwa ako kay Lord. Sa lahat ng pagkakataon, nagpupuri si Haring David. No? Ibig sabihin talagang hindi siya tumitigil. No? Kahit na anong mangyari, kahit nga anong kay Saul inuusig siya, palagi pa rin siya nagpapasalamat sa Lord. Pangalawa, kanino pinagmamalaki ni Haring David ang kapangyarihan ng Lord? Kanino siya? Parang pinupuri niya si Lord sa harapan ng sino? Awit 145:4. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Iahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan, ang karangalan mo pagdadakila, ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. So, lahat po nang nai-encounter ni David, palaging sinasabi, pinagmamalaki niya si Lord. Kasi meron pong mga hari during sa pagkatapos po ni David, kapag mayaman na ang dami ng kayamanan, pag may dumating na taga-ibang bansa, ang pinagmamalaki yung kayamanan. Ang pinagmamalaki yung dami ng kabayo. Ang pinagmamalaki yung kung paano umaayos yung palasyo. Wala pong masama doon. Kaya lang, dapat bigyan ng parangal yung Diyos na nagbigay nitong mga bagay na ito. Kaya nga sa Deuteronomy, di ba sinabi po, honor natin si Lord sa lahat ng mga bagay na meron tayo. So kung maganda man yung katatayuan mo, praise the Lord. Ang kalalagayan mo, sa tingin mo, parang hindi ka dapat ka pa rin magpuri kay Lord. Nung Sunday po, nag-message po ako sa church, sabi ko, pag hindi mo feel na mag-pray, mas lalo ka dapat mag-pray. Ganon din po sa pasasalamat. Pag hindi mo feel na magpasalamat sa Lord, mas lalo kang dapat magpasalamat. Bakit? Makikita mo sa sitwasyon mo, ano ba ang gustong ituro ng Lord? Ano ba ang mapapala mo kapag nagpuri ka pa rin kay Lord in spite doon sa present situation mo? Makikita mo kung paano ipapaliwanag ng Lord sa iyo kung bakit nandun ka sa ganong sitwasyon. Verse 6, ang mga gawa mong makapangyarihan, ipamamalita. Sa lahat ng tayo aking sasabihin, ikaw ay dakila. Again, sinasabi paulit-ulit ni David, kung meron man dapat mabigyan ng honor sa nangyayari sa buhay natin, walang iba kundi si Lord. Dapat palagi patungkol kay Lord. Verse 7, ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Alam niyo po, si Haring David, dahil palagi nagpupuri kay Lord, nahahawa yung mga taong nasa paligid sa kanya. Nahahawa sa pagpupuri, pasasalamat kay Lord. Nang may kagalakan ang iyong katuwiran. Totoo naman Lahat ng mga bagay, kaya nga, again, palagi ko pong sinasabi ito. Kung kayo po ay nakaka-attend, halimbawa po sa amin sa PEC, ikaw nanonood ngayon, nakaka-attend ka, wag mong hahayaan na hindi ka makapasok doon sa tinatawag na praise and worship. Kasi dito, nilalahad natin, sinasabi natin kay Lord kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Huwag natin pansinin kung ano may nasa paligid natin. Intindihin natin, ano ba yung kalalagayan natin sa harapan ng Diyos? Ano ba yung mga ginawang mabubuti sa atin ng Diyos? At kung meron mga bagay na parang sa tingin mo testing, o maaring kuminsan, consequence na nagawa natin kasalanan. Anyway, palagi mong ask kay Lord, Lord, gusto ko magpuri sa iyo. Lord, gusto kong matutunan ano ba ang dahilan kung bakit naranasan ko ito. Kaya nga pag nagpupuri ka, yung prayer, kasama din yan. Magkakasama yan, pati nga yung fasting. Magkakasama po yan. Pero the more na nagpapasalamat ka kay Lord, the more na makikita mo yung kanyang kabutihan. The more na makikita mo yung mga bagay na gustong ipakita ng Diyos sa buhay natin. Tayo, pinagmamalaki ba natin si Lord sa lahat ng tao sa mga ginawa ni Lord sa ating buhay? Kaya nga, again, palagi kong kinakanta ito. Yung kanta ni Rico J. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Totoo po yan. Nung nahihirapan, hingi kay Lord, nung binigay ni Lord, nagpasalamat, pero sandali lang. Nakalimutan niya kung bakit siya binigyan ng Lord. No? Kaya,
saan man tayo pumunta, ano man yung gagawin natin, palagi nating ipagmalaki, ipagwagayawayan natin yung ginawa ng Lord. Bakit lagi nagpupuri si Haring David? Awit 145:8. Siya ay mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig niya ay wagas. Alam niyo po, nung ginawa po ito, si David nakagawa po ng kasalanan. Na bumagsak siya sa tinatawag po nating adultery. Pero ang ginawa niya, nagsisi siya, lumapit siya kay Lord, at naranasan niya yung habag ng Diyos. Ano niyo po, napansin ko lang sa church, kung sino yung pinakamakasalanan na napatawad siya, yun ang malakas magpuri. Kaya nga po palagi ko sinasabi ito, pag nasa loob ka ng church, o nasa loob ka, saan ka man pumunta, palagi nating sabihin, ipagmalaki natin yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Sigurado naman ako, sa araw-araw na buhay natin, ang daming mabuting ginawa ng Diyos sa atin. Sa umaga, pagkagising, salamat tayo kay Lord. Dahil meron pa tayong hininga, buhay pa tayo. Ito, palagi kong sinasabi ito, marami hindi na nagigising. Kaya nga pagkagising mo sa umaga, magpasalamat ka na kay Lord. Kasama ka doon sa sa mga naging matagumpay. Yung buong magdamag na yan. Binantayan tayo ni Lord. Binigyan tayo ng magagandang mga panaginip. Binigyan tayo during natutulog tayo. Kung meron kang problema, nire-reveal ng Lord kung anong gagawin mo. Nire-reveal sa atin kung paano natin ayusin yung buhay natin. Binibigyan tayo ng knowledge at wisdom ng Lord. Verse 9, 145:9. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Si Lord walang discrimination sa kanya. Nagkamali ka, kamali tayo, may consequence. Pero kagandahan nito, kapag tayo lumapit sa kanya, hindi siya tatanggi. Kaya nga may 1 John 1:9 eh. May 1 John 1:9 na if we confess our sin, He is faithful and just. Palagi nandun yung justice ng Lord. Palagi gusto ng Lord, bumalik tayo sa Kanya. Kagaya kay Haring David, ang tindi nung nagawa niyang kasalanan. Adultery, murder, ang dami. Ginulo niya yung ng military. Dahil doon sa ginawa niya, dahil sa pagkakasala niya. Pero salamat, kaya nasabi ito ni David, mapagmahal at puno ng habag. Kung hindi dahil sa habag ng Lord, palagay ko, lahat tayo, kasama po ako, patay na tayo. Pero salamat sa Diyos. Palagi yung kanyang mercy ay nadan. Kaya nga may kanta yan. His mercy never come to an end. They are new every morning. Bawat umaga. Palagi yung biyaya ng Lord nandun. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. So kapag ganito yung Diyos mo, na palagi ka sinasamahan, hindi tayo pinababayaan, at kung may mangyayari sa atin kung minsan hindi maganda, kasalanan po natin, hindi kasalanan ng Lord. At kung minsan, hinahayaan ng Lord yung para matuto po tayo na lalo magtiwala sa Kanya. Naranasan ni Haring David ang unconditional love ng Lord. Pagkaya nga sinabi ko, nagkasara si Haring David, pero dahil umamin siya sa kanyang kasalanan at nagpakumbaba, the Lord forgave him. Forgive him. At kagaya nga ito, sinabi ko kanina to, 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, confession, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Walang sinabi dito na may if. Wala. I-confess mo lang, sabihin mo. At ang sabi rito, patatawarin na tayo at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Bakit sinabi na lilinisin? Wala pong marumi. Kahit sino sa atin, pag marumi tayo sa harapan ng Ama na nasa langit, hindi tatanggapin yung ating panalangin. Hindi pakikinggan yung ating sasabihin. Dahil holy God siya. So kailangan maging malinis tayo. Sa ang kalinisan, nasa dugo lang ng ating Panginoong Diyos. Noon tayo'y pinatawad. Kaya nga, nagugulat ako sa iba, bakit naman ayaw pa natin kumisan na humingi ng tawad?
Si Lord nga mismo marunong magpatawad. No? Papasalanan. Bakit gagawin ito ng Lord? Sapagkat siya'y tapat at matuwid. Grabing biyaya ng Diyos para sa atin ito. Grabe. At sabi pa sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kung natatandaan niyo, palagi kong sinasabi ito, di ba? Ang ating Panginoon nakapako sa krus, wala pang humihingi ng tawad. Anong sabi niya? Yung prayer niya sa God the Father, Ama, patawarin po ninyo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, palagi yung mercy, yung forgiveness ng Lord, binibigay sa bawat isa sa atin. Kaya si David, ganun na lang talaga. Hindi siya natitigis magpuri. Kahit saan siya pumunta. Kahit anong ginagawa niya, palagi nagpapasalamat siya sa ating Panginoon. Ang labis-labis at totoong nagpupuri sa Lord, yung mga nakaranas at naramdaman ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Kapatid, naranasan mo na ba? Naramdaman mo ba yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos? At lagi pinagmamalaki ang kabutihan ng Diyos. Laging inaalala ang malaking pagbabago at pag-aayos ng kanyang buhay. Kapatid, sa mga oras na ito, naranasan mo na ba yung unconditional love ng Lord? Naranasan mo na ba kung paano iningatan ka ng Lord? Naranasan na ba natin kung paano yung biyaya ng Diyos, kung tutuusin, hindi tayo karapat-dapat, pero still binigay sa atin. Sa araw-araw na buhay po natin, ang dami natin nagagawang pagkakamali. Sa isip man nito, sa salita, sa gawa, pero still, ang ating Panginoon nag-aantay lang na lumapit sa atin. Kagaya ng isang tatay o nanay, nagkakasala yung kanyang mga anak. Pero kapag lumapit sa kanya, nakita ng tatay at nanay na yung sincero na paglapit ng anak, hindi po pwedeng hindi patawarin. Ako, asawa ko nagkakamali, mga tatay at nanay nagkakamali, pero still nandun yung mercy natin sa mga anak natin. How much more kaya ang ating Ama na nasa langit na perpekto? Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam ang iyong pinagdadaanan. Hindi ko alam kung may tampo ka kay Lord. Hindi ko alam kung naranasan mo sa ganahan ng Lord. Pero kagaya kay Haring David, kahit kailan, may nagawa siyang pagkakamali, hinarap niya yung konsekwensya sa kanyang pagkakamali. Pero still, palagi nagpupuri siya sa Lord. Bakit? Kasi nakita niya, naramdaman niya, naranasan niya ang unconditional na pagmamahal ng ating Panginoon. Kapatid, kay Haring David at tayong nakikinig ngayon, nag-aaral, kagaya lang tayo ni Haring David na isang tao na may isip at may puso. Gusto mong maranasan yung conditional love ng Lord? Lumapit tayo sa Kanya. At pag naranasan mo, huwag nating kalimutan na magpuri at magpasalamat sa Kanya. Tayo po'y pumikit, tayo po'y mananalangin. Kapatid, sa mga oras na ito, isipin mong mabuti. Ang dami mong, maaring madami kang biyaya na naranasan, binigay ng Lord. Ngayon pa lang, the mere fact na nakikinig ka ngayon sa mensaheng ito, dapat magpasalamat ka na, magpuri ka na kay Lord. Kasi nabubuksan yung ating isip at ating puso sa katotohanan na napakabuti ng ating Diyos. Kaya lang, kapatid, kung meron ka mang nararanasan na parang hindi maganda, pwede naman tayo mag-inquire kay Lord para maunawaan at maintindihan natin kung bakit nangyayari itong mga bagay na ito. Baka mamaya konsekwensya sa nagawa nating pagkakamali. At napakabuti ng ating Diyos. Nag-o-offer siya. Kasi kapag tayo malayo sa ating Ama na sa langit, merong kabigatan. At yung kabigatan na yun ang tutulak sa atin gumawa ng ibang bagay, ng maraming bagay, para makalimutan natin yung ating problema. Iinom ng alak, magda-drugs, kung ano-anong gagawin para malibang. Pero at the end of the day, yung conviction ng kasalanan ay nandun pa rin.
lalo lang natin dinadagdagan yung problema natin sa harapan ng ating Diyos. Ang gusto lang naman ng ating Diyos, lumapit tayo, magpakumbaba tayo, aminin natin yung ating pagkakamali sa Kanya. At magugulat ka kung meron ka mang tao na nagawa ng mali o may taong nakagawa ng mali sa iyo, tutulungan tayo ng Diyos para maayos itong relationship na ito. Kaya sa pagkakataong ito, lalapit tayo sa ating Diyos. Idulog natin sa ating Panginoon yung mga bagay na may kabigatan sa atin na nagiging hadlang para tayo magpuri at patuloy na magpasalamat sa Lord. Sige, sabihin mo sa Panginoon ngayon, kapatid, sabihin mo, ano yung mga nararamdaman mo sa oras na ito? Maganda ba yung nangyayari sa buhay mo sa mga panahon ito? Pasalamat tayo kay Lord. May kabigatan ba yung nangyayari ngayon sa buhay mo? Itanong natin kay Lord, bakit niya pinahintulutan itong bagay na ito? Sige, sabihin mo sa mga oras na ito. Yes, Lord. Yes, Lord. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging maliwanag sa amin kung bakit nangyayari itong bagay na ito. For sure, meron kang gustong ituro sa amin. For sure, gusto mo maayos yung relationship namin. Una sa inyo, pangalawa sa aming kapwa. Kasi ikaw mismo nagsabi, kapag minahal ka po namin, dapat mahal din namin ang aming kapwa. Yun ang palaging patunay na talagang kami ay nagmamahal at naglilingkod sa inyo. Yes, Lord. Tulungan niyo po, Panginoon, na maayos yung problema namin sa aming kapwa. Kanino man, asawa man, kapatid man, anak man, kasama sa bahay, sa church na aming pinaglilingkuran, sa komunidad na aming ginagalawan. Tulungan po kami, Lord. Tulungan po kami, Lord. Patawad, Lord, sa aming pagkukulang, sa aming pagkakamali. Kapatid, sa mga oras na ito, isang napakaganda. Kaya nagpupuri ang marami dahil nakaranas sila ng kagalingan sa ating Panginoon. Ito yung pagkakataon. Mayroong ka physical na karamdaman. Lumapit tayo kay Lord. Ipaparanas sa atin ng ating Diyos. Kung gaano siya kabuti. Kung paano niya bibigyan tayo ng comfort doon sa physical na karamdaman natin. Yes. O meron kang kakilala, maaaring hindi siya nakapanood, pero pwede mong ibahagi sa kanya. O pwedeng ilapit mo sa mga oras ito. Ipanalangin mo ang kagalingan. Yes. In Jesus' name. In Jesus' name. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Gustong iparana sa atin yung pinakamaganda, pinakamainam. Hallelujah. 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 Emotionally, gusto mo maayos ang lahat ng bagay sa mga tao. Tulungan tayo ng Diyos na matuto tayo magpatawad at matutong humingi ng tawad. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Financially, ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya tayo pagkukulangin. Naglilingkod tayo ng totoo sa ating Panginoon, pangako niya yan. Kaya nga, palagi tayo lumapit sa ating Panginoon. Lahat ng ginagawa natin, surrender natin sa Kanya. Hindi tayo ng tulong sa ating Diyos. Nag-aantay lang siya na tayo lumapit sa Kanya. Kagaya ng isang tatay at nanay, nag-aantay lang ang tatay at nanay na lumapit ang kanyang mga anak. At kung minsan kahit hindi pa lumalapit, ginagawa na ng paraan. Tinutulungan na. Ginaguide na. Ganon din yung Ama natin na sa langit. Nakakalimutan na nga natin siya eh. Pag nakuha na natin yung kailangan natin. Pero still, nagbibigay siya ng mga sirkumstansya para maalala natin na siyang nagbigay nung lahat na meron tayo. Pinapaalala niya na kung di dahil sa Kanya, hindi natin makakamtan kung ano mang meron tayo sa mga panahon ito. Lord, salamat sa mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at kanilang anniversary. Salamat, Panginoon, dahil doon sa extension ng buhay na dinugtong mo sa bawat isa. At salamat din, Panginoon, sa extension ng pagsasama ng isang mag-asawa.
Ikaw ang naging sentro, kaya nagpapatuloy ang isang tahanan ng pagsasama ng isang mag-asawa. At umaabot pa sa anniversary. Dahil ito sa inyong gamay, sa inyong tulong. Lord, kitang-kita na po ninyo nangyayari sa aming bansa. Unti-unti nakaka-recover. Pero kailangan namin pa rin, Panginoon, ng tulong po ninyo para magkaisa po ang lahat ng namumuno sa amin para sa kaayusan ng bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas, ikaw ang nagmamayari. Walang sino man tao nagmamayari ng bansang Pilipinas. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Kahit ang aming presidente, kahit ang mga sumunod na opisyal, hindi sila nagmamayari ng Pilipinas. Ikaw. Kaya Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa amin, Lord, pakiusap ng mga tao na talagang may takot po sa inyo para mapaglingkuran ang bansang Pilipinas. Lord, tulungan niyo po ako. Kami dito sa PEC, kami sa SACO, na magawa namin yung tungkulin namin na lahat ng dito nasa Pateros ay hindi namin titigilan na hindi ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa inyo lamang yun. Sa inyo lamang yun. In Jesus' name. In Jesus' name. Mangyayari po yun. Mangyayari po yun. In Jesus' name. In Jesus' name. Gayun na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga leaders sa churches. Sa bawat churches na kinabibilangan po namin. PCP, Repayong, sa San Miguel, sa CLF, even sa SACO. Tunay na magkaisa po kami. Magkaroon po kami, Panginoon, ng iisang layunin. Ang ibahagi ang mabuting balita, ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka po napapagod na punuin kami ng mga kaalaman, karanungan, kung paano po ibabahagi ang iyong salita. Ginagawa mo po kaming channel of blessing sa mga taong nasa paligid po namin. Hindi kaya, Panginoon, nagkakapagpatuloy, kaya kami nagagawa namin yung maraming bagay. Lord, marami kami mga kapatid na medyo may kalungkutan sa mga panahon ito, yung maong kanilang mga mahal sa buhay. Kaya dalangin po namin, Lord, na patuloy comfort mo po ang bawat isa. Kasi Lord, ikaw ang Diyos na palaging nagko-comfort sa mga tao na merong kalungkutan sa buhay. Ikaw ang aming kaaliwan, kaya binibigay po namin lahat sa ito. Lord, sa gabing ito, alam po namin na kinatagpo mo na, dininig mo yung aming panalangin, kaya maraming salamat po Lord sa iyong biyaya at sa inyong pag-ibig at sa inyong pagmamahal. Ngayon palang Panginoon, inaangkin namin na mangyayari, magaganap ang lahat ng aming hiling sapagkat inihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi po, kung meron po kayong mga katanungan at meron po kayong clarification patungkol sa pinag-aralan po natin, huwag po kayong magkatubili na mag-PM sa amin. Dahil willing po kami sabihin, ipaliwanag sa inyo kung ano ba na inyong mga katanungan. At muli, makikiusap po ako sa inyo. Kung kayo po ay nakaranas ng pagpapala, even kagalingan sa mga karamdaman na naranasan ninyo, o yung mga prayer request ninyo na natugon, please, paki-PM lang po kami. O mag-ano po kayo dito sa ating yung patuntunan para magbigay po ng encouragement sa amin sa loob dito sa PEC, Pateros Evangelical Church. Binabasa po namin yan, inaalam po namin yan, at marinig lang namin na merong magandang ginawa ang Diyos sa inyo, kami po ay masayang-masaya na. Ibig sabihin, meron pong nangyayari sa programang ito. Kaya muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.